recently po ay sunod-sunod po kami na hospitalized na mag-iina, kasabay pa po noon ang graduation po ng anak ko. May amortization pa po kaming kotse. 2 buwan na lang sana yung 2 buwan na sana yon. 2 buwan na lang sana yon. Kaso dahil po sa nangyari ay may nakaligtaan po ako. Na-stress po ako sa mga tumatawag sa credit collectors. Sabi ko po, bigyan ako ng statement, copy, pero puro sila sa tawag. Ano po kaya ang pwedeng gawin? May posibilidad po bang hatakin yung sasakyan namin? Naku, 2 buwan na lang. Ay, Attorney Oliver, sige nga po, anong sagot natin dito kay Christian? Go ahead po, and thank you. Okay po. Kung ito po ay direct loan sa car company, doon po siya pumunta. Pero kung ito naman pong amortization ay via bank loan, sa bangko po siya pumunta. Makipag-usap po siya doon sa kanila, makipag-negotiate po siya kung papaano po ba niya mababayaran yung remaining monthly amortizations na hindi niya nabayaran, including yung mga pinatong na interest, tsaka I assume meron po yung mga penalties, no? So, yun po yung kailangan niyang gawin bago po mahatak yung sasakyan. Now, ang naisip ko po dito ay medyo matagal na yung panahon na hindi siya nakakabayad kasi dumating sa point na in-endorse na yung case niya doon sa mga collecting agent. So malamang may patong na po yan na interest tsaka penalties. At any rate, wag po siyang makipag-negotiate sa mga collecting agents. Kasi kadalasan, ito pong mga collecting agent, hindi po yan part ng company. Hindi po yan sila empleyado. Sila po ay third party na in-engage po nung financial institution para mangolekta ng unpaid amortization. So kailangan dumirekta po siya doon sa financial institution na talagang doon siya po makipag-negotiate, pwedeng magpa-restructure siya ng loan, pwedeng magpa-waive siya ng mga fees, ng mga interest at penalties, no. Doon po siya makipag-transact po, wag po sa mga collecting agents. Yeah, that's a very good advice. Ano, wag sa collecting agents. Ano po, go direct to the bank. Thank you for that, Attorney Oliver. Attorney Dot, mayroon ka bang gusto sabihin? Thank you po. Yes, Miss Annie, tama po ang sinabi ni Attorney Oliver. Okay, so may utang ka, hindi ba? May utang ka sa isang financing institution o sa bangko, yun ang kausapin mo. Pumunta ka doon at pagkatapos sabihin mo talagang, makiusap ka. Hindi kasi ako nakapagbayad dahil na-miss ko, graduation, etc. Na-hospitalize kaming lahat. Makikinig naman po sila and pwede ka nilang bigyan naman ng, they will give you an ear, no? And then, sabihin po niyo, pwede po ba? Ganito na lang, i-extend po ninyo. Magbabayad po ako in the next 6 months, etc. Tapos, Miss Annie, yung isa pang pinoint out kanina na tanong is, Pwedeng hatakin. Well, kung pwedeng hatakin. Yon. Mabuti na sabi mo yan. Thank you po. Kapag hindi mo talaga binayaran yan, meron talagang risk na kunin sa'yo ng financing company or ng bank. So, ang pinakamabuti dyan ay makiusap, you talk to them and then tell them na you promise na you are going to pay, basta ayusin lang po natin, extend po ninyo, etc. Hindi naman po ako tatakbo, kaya nga po ako nandito, hindi ko po kayo tatakasan. Yun po. Sayang naman, di ba? Normally, attorney that may 2 years na, 2 years na yung period. And then, meron naman, di ba, 5 years. Kung nabayaran mo yan sa 5 years naman, 2 buwan na lang, baka naman talagang, magawan mo ng paraan kasi importante naman yung sasakyan para sa kanila. May pamilya siya. Thank you for that, Attorney Dot and Attorney Oliver. Attorney Dot, I understand meron pang tanong dyan si Henry. Attorney Dot. Oo, eto, magandang tanong ito. Okay? Galing kay Henry, regular employee na ako for 3 years. Last week ay naka-absent ako ng 1 araw dahil sa sobrang sakit ng tiyan. Nagulat na lang ako dahil inalis ako bigla sa group chat ng department namin at tinawagan ako ng supervisor ko na huwag na raw akong pumasok sa trabaho at sinabihan pa na ng masasakit na salita. Kaya kinabukasan ay nag-resign na lang din ako. Gusto ko lang po sanang malaman, base po sa mga naranasan ko,
pwede ko po ba silang idemanda? Ay, kaganda ng tanong. Sige po, attorney. Thank you very much. Attorney Noliver, ano pong isasagot po ninyo dyan? Yes po, pwede po niyang idemanda yung kanyang employer. Pwede po siya mag-file ng kasong illegal dismissal. Una-una, bago po patawan ng parusa ang isang empleyado para sa anumang paglabag ng company policy na nagawa niya, dapat po ay merong pong investigasyon na gagawin. No? Kailangan mabigyan po siya ng opportunity na sumagot at ipaliwanag yung kanyang side. No, may tinatawag po kasi tayo na procedural due process sa ating labor, no? So kapag wala siyang tinanggap na notice to explain kung saan sinasabi doon ano ba yung na-violate niya, tapos pinagpapasa siya ng explanation, may violation na po sa kanyang right to due process. And at the same time, kapag after na ng investigation, dapat may matanggap si empleyado na notice of decision. Ano ba yung parusa sa kanya? Ano yung naging resulta ng investigasyon? Siya ba ay tinatanggal? So kapag wala po itong dalawang ito, notice to explain tsaka notice of decision, meron na agad violation doon sa right to due process ng empleyado, which is present dito sa case na to. Ikalawa, yung dismissal para lang sa isang pag-absent, no, sa trabaho, too harsh a penalty po yan. At kapag sa batas natin, pag ang penalty na binibigay ng company ay masyadong harsh, hindi appropriate, hindi akma doon sa nagawang infraction doon sa company policy, meron na pong violation ng substantive right to due process. So yun po, kailangan po niyang mag-file ng illegal dismissal sa NLRC po. Okay. So, mayroon akong natutunan. Yung binabanggit, Attorney Dot, yung procedural due process. Dapat may notice to explain and may notice of decision. And this case, present daw ito doon. Hindi siya present. Sa madaling salita, pwedeng mag-file ng case. Ayan. Thank you for that, Attorney Noliver. Ayan. Masyadong harsh yung naging decision. Pwede daw po kayo mag-file. Attorney Dot, ayun naman po. Thank you very much po, Attorney Noliver. Yes, Miss Annie. Tama po lahat ng sinabi po ni Attorney Noliver. Ang dadagdag ko lang dyan, Miss Annie, bakit sinasabi natin na illegal dismissal? Kasi 3 years na po siyang nagtatrabaho dyan. Ibig sabihin, meron na po siyang security of tenure. Meaning to say, hindi ka basta pwede tanggalin na lang for a flimsy reason. So tama po si attorney, kailangan pong merong notice, tapos pagsasalitain ka, pag-i-explainin ka, and then kapag ikaw ay na-decide na nila na aalis, dapat nabigyan ka ng notice of the decision. But Miss Annie, merong isang sinabi dito sa facts, no, na the following day yata, no, nag-resign na rin siya. Now, will that be taken will that be taken against him? Kasi Miss Annie, kung makikita mo yung facts, tinanggal siya dun sa GC. Pagkatapos, sinabihan siya na wag nang pumasok. No? So, on the one hand, merong illegal dismissal, di ba? Kasi walang notice, etc. Tapos sinabi, wag ka nang papasok. But at the same time, Miss Annie, on the other hand, nag-resign siya di ba? Pwede nating i-consider yon, Miss Annie, na kaya lang niya ginawa yon dahil sa ginawa sa kanya na constructive dismissal. So hindi yung talagang tinanggal na siya na merong formal letter, di ba? Kumbaga, tinanggal na siya sa GC, pinagalitan pa siya, pagkatapos sinabihan na wag nang papasok. Constructive dismissal naman yon, Miss Annie. Ayan. So ganun din, illegal din yung ginawa sa kanya, Miss Annie. So, yes, just like what Attorney Noliver said, pwede po siyang pumunta sa Department of Labor, sa NLRC, mag-file po siya ng kaso for either illegal dismissal or constructive dismissal, Miss Annie. Ayan. So, napilitan siya. You treated me like this, that's why I was forced to resign. Parang gano'n ang lalabas dito. Ayan. Okay. Attorney Dot. Ayan, walang pasok ngayon dahil si Attorney Noliver nagtatrabaho sa Public Attorney's Office, which is a government agency, pero nandyan siya. Ayan, ganun siya kasipag, Attorney Dot. Pasalamatan natin siya, Attorney. Ngayon ko lang nakitang relax ang itsura ni Attorney. Attorney, maraming salamat. And of course, we always look forward to having
a guesting from you because marami po kaming natututunan sa inyo. Maraming salamat po. Attorney Noliver Barido, isang napakabait na abogado from the Public Attorney's Office. Papasalamatan ko rin yung mga kasama ko po sa opisina, the Gancayco, Balasbas and Associates Law Offices, dyan po sa Ermita, Manila, na sila po ang nagre-research po para sa atin. Thank you very much! If you liked or learned from this video, please click subscribe.